For those naman ma'am na for example nasa same path sa inyo or taking the same route in their early stages ng career, or even some people na who are stuck in the job that they don't really like it, na kapag tinatry nilang mag-push through sa passion nila, may mga ridicule na from, especially for the parents, kasi for me for example, nung I tried to say na I'm uh aalis na po ako sa Asian Logistics. May narinig ako sa parents ko kasi, "Why are you leaving a staple job? Ikakasal ka na tapos ngayon ka pa magte-take ng risk," that sort of thing. But what are the advices or just an heads up na, okay, you're taking this route, so ito yung ma-advise ko sa inyo or ito yung heads up warning para sa'yo? Mm. Well, 'pag dumating na kasi dun sa point ko na nagdadalawang isip ka na, ibig sabihin, yun na yung sign. Kasi Hmm, nagdadalawang isip kung naka-fix yung mind mo dun sa isa. Ibig sabihin, ganun din naman sa lahat ng bagay, actually applicable 'tong part na 'to. Kapag nabo-bother ka na, alam mo yun, kapag hindi ka na mapakali, kapag, dumadating ka na sa point na puwedeng hindi ka na makatulog, alam mo yun? Yun na yun. Yun na yung sign to take the risk kasi kung hindi mo siya gagawin ngayon, hindi mo na siya magagawa sa mga susunod na araw. So, ibig sabihin, yung chance na kailangan mong i-take, kailangan mo talagang i-grab. Kasi lilipas ang panahon, meron at merong mangyayari na panibagong track, panibagong journey. So, kung hindi mo siya i-grab today, possible na ma-distract ka na naman, meron na namang another thing na papasok or another thing na mangyayari, malo-lose mo yung chance, 'di ba? So, ibig sabihin, ito na sana yung chance mo na mag-grow, na maka-experience ng bagong journey, pero dahil nga hindi ka nag-take ng risk, sayang, masasayang siya. Kumbaga dadating ka dun sa point na ma-realize mo na, "Ay sayang, sana pala ginawa ko na lang no'n, sana pala tinuloy ko na lang noon kasi yun talaga yung gusto ko." So, hindi madali yang part na 'yan sa mga nagsisimula pa lang, sa mga alam mo 'yun, may passion pero natatakot magsabi sa parents, magsabi sa colleagues. I mean, alam mo 'yun na yung hindi mo sigurado kung may kakahinatnan ba. Yung part na 'yan na meron ng nagtatanong, nagtatalo na sa isip mo, 'yan na 'yun. Ibig sabihin, it's your sign to take it, i-grab mo yung opportunity kasi kung sabi ko nga kanina, kung hindi mo siya gagawin ngayon, maaaring, may other changes pang mangyari pero mararamdaman mo 'yan, 'di ba, Nico? Nasa sa'yo 'yan, eh. Kumbaga lalo na nung nangyari sa'kin, 3 years, ang tagal. true ma'am, true. Ang tagal nung agony. Naging agony na siya kasi gusto ko yung pagdi-DJ, gusto ko yung events. Kaso dumating na ako sa point hindi na ako productive dun sa isa. So, nasaan na? Saan ako pupulutin nito, 'di ba? So, tingin ko another thing din 'yun, tatantyahin mo din talaga kung saan ka mas masaya, kung saan ka mas at peace. 'Wag mong pakinggan yung maririnig mo sa ibang tao kasi hindi naman sila yung magdedesisyon para talaga sa'yo. Although may mga opinyon, meron at meron, lalabas 'yan, pero kung magpapadala tayo sa opinyon ng iba, sino sisisihin mo True. pagkatapos? Wala, hindi naman puwedeng sila. Kasi desisyon mo pa rin 'yun, ang naging desisyon do'n nakinig ka sa kanila. Pero kung ang desisyon mo ay makinig ka sa sarili mo, kahit magkamali ka man, kahit mag-fail ka man, wala kang ibang sisisihin kundi ang sarili mo kasi naging desisyon mo siya. Pero ang good thing do'n, desisyon mo. Kumbaga, it's your choice, buhay mo 'yun, eh. Yung nangyari kasi sa'kin, Nico, siyempre mommy ako, anak, ayan. Siyempre may mga factors na kailangang i-consider and then tsaka pangarap ko siya, eh. Yun yung medyo mabigat sa'kin. Dream job ko, Nico, as in pinaghirapan ko siya, pinag-aralan ko siya. Alam mo yun, na ginalingan ko na kasi after ng OJT diretso pasok, ibig sabihin nagustuhan ako kasi ginawa ko talaga yung best ko. Tapos all of a sudden igi-give up ko just because merong passion na alam mo yun, na bumubulong-bulong sa akin. Oo, pero yun pala yun. Dun din papasok yung another learning sa buhay ko na
kahit anong pilit mo na ialis yung sarili mo, ay, no, no, no. Kahit anong pilit mo na gawin yung gusto mo. Ito yan, Nico. Ito yung pinaka-main gist ng story ko. Kahit anong pilit ko kasi na gawin yung gusto ko yun eh. Pero kung hindi siya plan ni Lord para sa'yo, para sa akin, hindi talaga siya mangyayari. Ibig sabihin, kahit gaano natin kagusto yung isang bagay, kung hindi yan yung tinakda para sa atin na mangyari, aalisin at aalisin ka dyan. Gagawa at gagawa, magkakaroon ng way or any circumstance or happening sa buhay mo na aalisin ka dun sa part na akala mo para sa'yo. So, yun. Nakaplano lahat kasi sa buhay natin eh. So, kung para sa'yo siya. Pero mo yun, sobrang dream job ko siya. Pero nagawa ko siyang i-give up ng maluwag sa puso ko, Nico, kasi alam ko na may better thing na mangyayari. Na may Ma- mas better thing. Ma'am, Yes. paano mo malalaman like for example na yung decision mo na gawin tong passion mo is yun talagang tama kasi as you said before na if para sa'yo talaga ibibigay sa'yo ni Lord. So i- in a perspective of others, paano nila malalaman na okay, itong path na itong passion na to, itong dream na to is ito talaga gusto ko. Pero maraming hurdles, maraming struggles, maraming challenges na humarap. Pero dahil matigas ulo ko, gagawin ko pa rin siya. Susubukin ko pa rin tumbahin yung mga walls na nagpapaharang sa akin doon. So, as an individual na still confused, still struggling, still don't know what to do, paano malalaman na okay, itong bagay na to is para talaga sa akin or itong bagay na to, ito talaga yung nagpapasaya sa akin. Well, first thing mararamdaman mo na Hmm. iba eh. Iba yung pakiramdam na yung bagay na gusto mo, mangyayari talaga siya. At another thing, yung nakikita mo yung future mo dun sa situation. Kapag hindi mo na nakikita yung future mo doon sa past situation na meron ka, ibig sabihin, iwanan mo na yan. Pero dumating ako dun sa point, Nico, na alam mo yun, ang dami nang nakaplano. Excited ako. Yung excitement iba eh. Kahit sabihin nilang wag, kahit sabihin nilang sayang. Sayang talaga. Pero alam mo nung time na yon na nag-decide ako, Nico, nagulat ako. Mas maraming nagsabi na i-push mo yung event. You can catch the entire episode exclusively on YouTube. It's youtube.com at The Nick Berliano Show. It's youtube.com at The Nick Berliano Show.